Ano to, Angelica? Gobyerno ang may gawa ng COVID? Good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. So ano ito, ginawa ni Pangulong Duterte? Gawa tayo ng COVID para pahirapan natin ang Pilipino. Yun ba ang gusto mong sabihin? Hindi kayo nag-iisip. Actually, ayoko nang sumigaw. Ayoko nang maggalit ng sobra kasi yung mga pakabaka-baka niya ni Angel Locsin, nahingal ako dun sa arte-arte niya. But, ganun pa man, ito pa po ang mga litanya ni Angelica Panganiban. Sasagutin lang natin. Meron siyang pinost na conversation. Ngayon ko lang ito nakita na ito ay usapan daw ng DDS Solid. Ewan ko siguro iba sa inyo nakita na ito na nag-uusap yung mga vloggers katulad nila Badatbay, nila Rio, page, lahat page ho sila na nag-uusap na tungkol sa mga trolls na ito, ang sabi dito, sabi daw ni Mocha, guys, wait lang natin yung advice ni Sec Andanar para sa mga troll natin. Huwag kayong mag-alala, lahat meron, basta huwag kayo titigil. ABS, huwag kayong titigil. ABS naman ang banatan nyo ngayon. So kung makikita niyo po ito sa tweet niya, na shinare niya, ibig sabihin naniwala siya dito sa fake news na ito. Dahil kahit kung may mga pages kayo, kung may mga page po ang mga iba sa inyo dyan, hindi pwedeng magkaroon ng group chat ang mga page. Diba? Ang mga page ng Facebook. Pwede yung personal profile, personal account lang. So ito si Angelica nagpapakalat ng fake news na ang DDS, tayo, buti walang pangalan ko dito, di ba? At tayo daw ay trolls o nagbabayad ng trolls. Ba't hindi kayo maglabas ng ebidensya? Eh yung mga kaalyado ninyong dilawan, yun ang napatunayan. Remember si yung 10 kilograms ang ilong na si Laurio? Oh, binabayaran ni Chris Aquino yan ng 25,000 a month para magpakalat ng kasinungalingan. Oh, yan ay may ebidensya. Maghanap kayo ng ebidensya na isa sa o ako, let's say for example, maghanap kayo ng ebidensya na kami ay bayaran o nagtatanggap kami ng bayad sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Di ba? Wala kang pangkape eh. Di ba? Hello, Pangulong Duterte. Di ba? Anyway, nung pumunta ako sa Malacanang, napakapiho ako. That was 22 years ago. Sabi pa niya, maya-maya na lang ako nakakatanggap ng text ng mga katrabaho ko. Mga nag-alaga sa amin, napakasakit nito, napakasakit, di ba? Emotional. So, natural, mga kaibigan mo yun, mga kakilala mo yun, magkakaalyado kayo sa amo ninyong manluloko, edi kayo talaga magdadamayan. But anyway, ang may kasalanan uli nito, Angelica, ha? Ako, magpakalumanay na lang ako, ha? Pakalumanay na lang tayo kasi panghuli ng video na ito at dahil matutulog na ang lola ninyo. Ang may kasalanan nito yung amo ninyo. Paulit-ulit na lang. Sabi ni Angelica Sionga Bells, alam niyo kawawa yung mga artista, no? Nakakaawa kasi talagang palangga, lumabas talaga yung pagiging Sionga Bells nila. As in, makikita mo na sana pala kayo na ang dami niyong pera, di ba? Milyon-milyon ang pera ninyo, kayong mga artista. Dapat nagbibigay kayo ng, advice ko lang po, hindi lang dito sa mga taong Sionga Bells na ito, mga artista, na mag-aral kayo. Nasa mga kamay nyo na yung pera eh. Mag-enroll kayo. Diba? Kasi sabi nga, ang edukasyon, sabi nga ng mga magulang, yung mga mahirap na magulang, mag-aral ka anak, dahil edukasyon lang ang pwede namin ipamana sa inyo. Napansin niyo ba, yung ibang mga artista, kaya pag nalaos na, wala na silang karir. Yung iba, talagang lumulubog sila kasi hindi nila pinaghandaan yung future nila. At bilang isang artista, kung kayo ay may pera, habang kumikita kayo, sikapin ninyong mag-aral kayo para pag may susunod na pandemya, hindi lumalabas yung pagka-Sionga Bells ninyo. Kasi sa totoo lang, somehow naaawa ako sa kasyongahan ninyo. Dahil pinakikita nyo sa inyong mga nag-admire sa inyo, mga fans ninyo, nakakala ko mga fans ninyo, well, naluloko nyo yung mga fans, akala nila ang gagaling ninyo. Pero sa actual na usapin, talaga namang para ka lang lasing, Angelica. Ito, sabi mo, magkaiba ang nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Iba rin ang pinagtulungan para sa kanilang mga sariling interes. Kaya nawala ng trabaho. Nakakabit pa
ba ang mga ulo nyo sa katawan nyo? Ano yun? Di ba? Yung composition ng sentence palangga, Tagalog lang, hindi nagkakasundo. Kumbaga, nagsusuntukan. Magkaiba ang nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Iba rin ang pinagtulungan para sa kanila kung kanilang pangsariling interes. Kaya nawala ng trabaho. Nakakabit ba ang mga ulo nyo sa katawan? So parang ibig niya sabihin dito, yung 70 na kongresista ay inisip lang ang sarili. Napaliwanag na natin yan. Isinunod lang nila ang batas na binali ng ABS-CBN. So ano to? Ha, Angelica, ang konstitusyon o ang konstitusyon, ang batas ang mag-a-adjust sa inyo? Ganon ba yun? Yun ba ang mga gusto niyo mga artista? So kung ayaw niyong tumigil sa pagrarally, di ba? Sarap ng sardinas ko palang pulutan. Namiss ko uminom eh. Anyway. Gusto niyo mag-rally ng buong buhay ninyo, wala naman makakapigil sa inyo. Pero yung pandemya na sinasabi mo na idinagdag ng gobyerno, again, hindi gobyerno ang may gawa. At kayo ang nagdadagdag ng mga cases dahil kayo ay nagbubuklod-buklod dyan, nagbubuhol-buhol kayo, nag-noise barrage kayo na hindi nyo inalintana na makahawa o mag-contaminate, yung may mga, kunyari, may mga positive dyan. Di ba? Sabi ko nga kanina, palangga, malumanay tayo ngayon, merong ordinansa ang Quezon City Government na dapat hinuhuli kayo. Di ba? So, anong ginagawa niyo sa buhay niyo? Anyway, sabi pa niya, ba't di po kayo magsalita? Bakit niyo piniling manahimik? Masama bang dumakdak? Sabi niya, tara, magdakdakan tayo. So ngayon, binigyan ako ng baso ng waiter. Thank you, waiter. Thank you, ayan. Thank you pala. Masarap kasi kahit soda, di ba, masarap uminom. Cheers mga palangga. Okay, cool tayo. Bakit di po kayo magsalita? Bakit niyo piniling manahimik? Masama bang dumakdak? O, di ba? Sino? Ito ba yung mga artista na iba na nanahimik, yung nabanggit natin kanina? So gusto ninyong pilitin yung mga taong gusto lang manahimik or hindi sila katulad ninyo na butangera. Kasi iba-ibang personalidad natin, di ba palangga? So anyway, ito pa mga drama ni Angelica. Ay naku, ano ba naman itong kasyongahan? Hindi namin ikakamatay ang masakit ninyong salita laban sa amin. Pero ikamamatay ng marami sa kasamahan ko at ng mga pamilya nila ang gutom na mararanasan nila sa mga darating na araw. Tapos na ang panahon para matakot. Darating na araw, di ba, ang sabi sa inyo ng Lopez family, doon nung I think that was May, na bibigyan ng kumbaga, protektado kayo for 3 months ng ABS-CBN. Actually, ABS-CBN nga ang may kasalanan nito. Dapat risgo nila kayo, cargo nila kayo. Dahil sabi ko sa billion-billion na tax avoidance na ginawa nila at iba pang mga anomalya, sobra-sobra, Angelica. Sobra-sobra ang pera ng amo mo, ng ginudyos yung mga demonyong taga-ABS-CBN na suportahan ang inyong mga empleyado na wala naman talagang 11,000. Di ba? Ito pa sabi niya, tratuhin nyo naman kaming mga tao. Kaming lahat na nawalan ng trabaho. Bakit? Tinatrato ba kayong hayop? Ano na naman itong paawa effect? Kayo nga itong nagtatrato sa amin na kami ay trolls, kami ay bayaran, kami ay hindi disente. Di ba? Makatao ba yan? Na sabihin mo, sabihin ninyo, kami na ang masama dahil sinusuportahan namin ng gobyerno, kami ay mga demonyo, mga satanas, di ba? Even si Sharon, hindi ko pa nga nababanatan si Sharon sa mga bago niyang Sharon ko na. Tinawag kaming satanas. So ngayon nasabihin ninyo, tratuhin mo kaming tao. Kami ba na mga sumusuporta sa gobyerno, tinrato niyong tao? Sa mga pangalitanya ninyo. Tinrato niyo ba ang Pangulong Duterte na sinasabi ng ABS-CBN nung pinalabas ng ABS-CBN ang propaganda ni Trillanes na si Pangulong Duterte ay mamamatay tao, ganito, rapist, lahat na lang ng kasamaan, ibinato niyo doon sa daddy ko. Di ba? Ibinato niyo doon. Wala pa yun. Pagpasok pa lang ng kumpanya, tinrato nyo na. Hinusgahan nyo na ang presidente na ito. Kumbaga, tinalo nyo pa ang Supreme Court. Ang ABS-CBN.
tinanggap ang pera o sinuportahan ang kastarantaduhan ni Trillanes na sinasabi ang Pangulo ay ganito ay ganyan. Di ba? Inuulit-ulit natin sa inyo. Hindi yung kayo, akala ninyo aping-api kayo. Nawala ng tahanan. Sabi niya, kaming lahat na nawala ng trabaho, nawala ng tahanan. Tahanan, nawala ba? Nasunog ba ang bahay mo? Huwag kang umarte. Tahanan, makagamit kayo ng mga salitang tahanan. Paano nyo kayang sikmurain na pagtawanan ang kapwa nyo Pilipino na nawala ng kabuhayan? Liliwanagin ko. Hindi uli namin pinagtatawanan ang kapwa Pilipino na nawala ng kabuhayan. Baka yung amo ninyo nagtatatawa. Baka si Lopez pinagtatawanan kayo, kuda kayo ng kuda dyan, nag-noise barrage kayo. Kasi sila, nag-enjoy sila dun sa penthouse. Malay nyo, may mga artista dun kasama nila. Habang nag-noise barrage kayo, yung ibang nananahimik na artista, nagpa-party sila sa penthouse, di ba? Ang ganda kaya ng mga penthouse. Tapos ngayon, sinasabi niya, pinagtatawa namin kayo. Hindi ka namin pinagtatawanan, Day. Hindi namin pinagtatawanan ang nawalan ng trabaho. Ang pinagtatawanan namin yung amo mo na lumabag sa batas na pinagbayad at siningil. Ang kapalit, isara ang ABS-CBN at ngayon na damay yung mga inosenteng mga trabahador na dapat pinoprotektahan ng ABS-CBN. Yan ang katotohanan dyan. Huwag mong lituhin ang mga tao o yung mga kabataan na sumusunod sa'yo. Pero alam mo kung ako dito sa mga bata, gumising kayo mga palangga, gumising kayo mga artista, kasyongahan, talagang kabobohan ng mga pinopost. Pilipino sa kapwa Pilipino na ang naglalaban. Tama ba yon? Yes, matagal na Pilipino sa kapwa Pilipino ang naglalaban. At hindi tama yon. Alam mo, Angelica, kung sino nagpasimuno nun ng Pilipino sa kapwa Pilipino? Ang mga Liberal Party, ang mga Aquino, at ang mga Lopez. Dahil noon pa lang, sila na ang termaidor sa bayan, nakipagsabwat sa mga rebelde, sa mga komunista. Pinupondohan nila yan. Diba? Lalo na ang Liberal Party, nakikita ninyo, ang pinoprotektahan nila ng mga grupo ay mga leftist. Like yung kamag-anak ni Angelica Locsin Colmenares, ayan, kapareho mo, katukayo mo, utak bugo. Diba? Leftist talaga yan. Nakipag-elbow to elbow sa mga NPA at mga rebelde o mga teroristang mga rebelde. Pilipino, kapwa Pilipino na naglalaban-laban, hindi tama yun. Noon pa, bago pa tayo pinanganak, ang mga traidor na politiko, katulad ni Ninoy, ay pinagsasabong ang Pilipino. Binomba nga ang Plaza Miranda, nagpasabog nga ng bomba, di ba palaga sa Metro Manila? Hindi niya inantala na ang Pilipino ay mapapatay niya. Sino ang may pakana na ibalik ang ABS-CBN sa mga Lopez, di ba si Cory Aquino? Sila silang mga grupo ang salot sa bayan. Sila ang Pilipino na sinasabi mo na pinag-aaway o laban sa kapwa Pilipino. Remember Chris Aquino, yung idol mo. Remember, tinakot niya si Dico Falsis na ipapapatay niya ang pamilya niya. Recorded yan sa video, mga palangga. Hindi niyo may pagsisinungaling yan. Yan ang katotohanan. So, ito pa, ang sabi niya. Naalala niyo yun, di ba? Huwag niyo kalimutan nyo na si Chris Aquino ay record, na-audiohan, di ba? Na-audiohan niya, na-record niya na ipapapatay ng pamilya niya si Nico Falsis, yung dati niyang manager or business partner na nagkaroon sila ng problema. At yung si Nico Falsis, siya din yung nag-booking kay Chris Aquino na binabayaran niya itong si Laurio na 10 kilograms ang ilong ng 25K para magpahasik ng kasinungalingan para protektahan si Noynoy. Ito ay konektado ito. Again, ang Liberal Party, mga dilawan, mga oligarkiya, ang pasimuno kung bakit maglaban ang Pilipino sa Pilipino. At ikaw, Angelica Panganiban, isa ka sa biktima. Kung liliwanagin mo lang ang iyong kaisipan, isa ka sa biktima ng mga oligarkiya, ng mga Lopez at ng mga dilawan. Ipinagtatanggol mo kasi tumatanaw ka ng utang na loob dahil sila ang nagbigay sa iyo ng trabaho. Pero hindi mo tinignan kung ano yung kahayupan o yung paglabag sa batas ng taong pinagsilbihan mo. At hindi kayo pumipiyok, kapag may inaapi na mismong kapwa ninyo trabahador sa ABS-CBN. Ngayon lang kayo nagkuda-kuda eh.
nang naano na kayo, nawalan na kayo ng prangkisa. Ito, serbisyo para sa bayan ang dapat na inuuna ng mababatas natin. Sa ginawa nila, sarili nila ang inuna nila. Paanong, tama ka, serbisyo para sa bayan ang dapat inuuna. Kaya nga isinara ang ABS-CBN eh. Dahil pinagbayad sila sa batas, dahil nakita ng Kongreso ang lahat ng ebidensya at ang clamor ng tao na mali ang ginawa ng ABS-CBN. So nakita ng mga taong bayan at nakita rin ng mababatas kung ano yung mga pinaglabag sa batas ng ABS-CBN. Sabi niya po, sa totoo lang, hindi po namin responsibilidad ng ang mga empleyado na nawala ng trabaho. Sino ba nagsabi sa iyo na responsibilidad mo ang nawala ng trabaho? Pero nandito kami, nagsasalta para sa kanila. Bakit? Kasi siguro yun ang makatao. Ayan na naman kayo eh. Kayo na naman ang makatao. So kami na naman ang makahayop. Ganyan ho ang mga dugong Liberal Party. Dugong Dilawan, dugong oligarkiya, dugong mga Lopez. Lagi ang paawa effect, sila ay santo. Tayo na mga sumusunod sa batas at sumusuporta sa katotohanan, tayo ang pinapalabas na masamang tao. Yan ho ang kanilang gawain. Sabi pa niya, nanahimik dahil hindi kayang buuin ng salita ang naramdaman ko. Nanahimik na siya for a while kasi July 16 pa tong post niya. Galit, takot, pangamba. Ilang buwan nang nag-iisip, paano na ang kasamahan namin sa trabaho, ang pamilya nila, at dumating ang araw na napakahirap tanggapin. Ito na nga yun. Yun na nga, sabi ko, i-consult mo yan sa kay Lopez. Sila dapat ang sumagot sa mga tanong ninyo. Ito, tignan natin kung may bago siya dito. Okay, serbisyo. Okay, ate, pareho lang itong mga sinabi niya. Hindi na. Magkaiba na wala ng trabaho. Puro ganun yung statement. Again, mga palangga. Kung ayaw tumigil, hindi ko nga alam kung ano pag ginagawa ni Joy Belmonte. Ba't di pa inaatasan yung kanyang mga sindikato tuloy. Yung kanyang mga, police patrol dyan. Na damputin ang mga nagwewelga, damputin ang mga nagno-noise barrage sa harap ng ABS-CBN. Dahil again, may ordinansa na yan na tinadampot na yan o pag nag-resist sila, ikukulong sila o magmumulta sila. Pag nagmulta, dahil mga artista yan, di ba, pinagmamalaki nila, may milyon-milyon silang kinita, edi pagmultahin para kita sa gobyerno ng Quezon City para may ipamigay si Joy Belmonte na mga relief goods na ilalagay sa dump truck. Di ba, Joy? Naalala niyo, isa pang hunghang yan. Anyway, mga palangga. Actually, itong mga artista na to, talagang gusto nila ang gobyerno ang mag-adjust sa kanila. Gusto nila dahil artista sila na iniisip nila siguro may mga followers sila na milyon-milyon. So, akala nila pwede nang diktahan. Okay? Pwede nang diktahan ang mga kongresista sa kanilang mga hiyaw. So, gusto ho nilang baguhin ang desisyon. Siguro inaantay nila na sa kanilang pag-iingay, baka one day, magsalita si Congressman Marcoleta na okay na, sige na, bibigyan na namin kayo ng prangkisa, nagkamali kami. Hindi ho mangyayari yan. Puputi na muna, di ba? Puputi na muna ang uwak bago mangyari yan. At hindi nila babawiin ang kanilang desisyon dahil iyon ay base sa katotohanan, base sa mga ebidensya, di ba? Magbase sa mga nakalap na ebidensya. SOCO, scene of the crime, operatives, di ba? Dapat talaga, alam nyo na, ginagawa ko na nga lang itong comedy, itong mga artista na to kasi, alam nyo, talagang ang ingay nila, okay? Ang ingay nila, stockholder ng ABS-CBN si Joy Belmonte, sabi ni Timmy T. Nakasama ba siya palangga? Hindi ko na-check. Well, thank you. Di ba? Ito pa. Sabi ni Doppelgangers DDS, nakakatuwa ka. O, naaliw tuloy si palangga. No? So, si Mayor Belmonte, isa pa din sa mga stockholders, okay, ng ABS, kapal ng mukha, sabi ni Yet Lucer. Kaya nga siguro hindi niya pinaguhuli ang mga artista na yan. So kayo pa ang nagdadagdag sa problema ng pandemya, social distancing, 'di ba? Bawal ang mass gathering, pero katigas ng ulo ninyo. Ano ba naman kayo? Talagang pinapakita niyo above the law kayo. Above the law. Okay, ito, bati tayo sa ating mga palangga.
Okay, para lang tayo nagiinuman palangga. Usapang lasing eh. Usapang lasing si Angelica. Lorena Benito, ano palangga? Salamat sa dami. At madami kang Boljak today. God bless you. O nga, ang dami kong powers ngayon palangga. Sobrang dami. Okay. Maria Teresa Santos, maraming salamat po. Kayo ang boses ng mga mamamayan sa tama. Correct, kaya umiinom-inom ko palangga. Relax lang ang lola ninyo.